programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mabubuking na kaya si Carlos sa ginawa niya kay Irene ngayong natagpuan na itong buhay? Ano ang gagawin ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nang dahil sa naging pagtatalo ni Carlos at Harry tungkol kay Irene, naisipan niyang magpunta na lang ng Apex Hospital at baka sakaling nagpunta doon si Irene. Pagkadating ni Harry sa Apex Hospital, nasa lubong niya si Annalyn. Binati ni Annalyn si Harry at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa Apex at kung sino ang inaantay niya. Sabi ni Harry kay Annalyn na napadaan lang siya dahil nagbabaka sakali siya na makita niya si Irene sa Apex Hospital. Nabanggit ni Harry kay Annalyn na hinahanap niya si Irene dahil may usapan sila na magkikita sila ngayon para sa photoshoot na gagawin nila. Kaya naitanong ni Harry kay Annalyn kung nagkita ba sila ni Irene ngayong araw. Ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit sa kanya nagtatanong si Harry. Sabi ni Annalyn na hindi ko siya nakita dito at bakit naman siya pupunta dito sa Apex. Sabi ni Harry kay Annalyn na tinitext at tinatawagan ko siya pero hindi siya makontak. Kaya nag-aalala na din ako bakit hindi siya sumasagot. Sabi naman ni Annalyn na bakit hindi mo itanong sa daddy mo? Baka naman may alam siya kung nasaan ang tita Irene mo. Sabi ni Harry na naku, hindi kami okay ng daddy ko. Kagagaling ko nga lang sa kanya kanina bago ako nagpunta dito. Nagtalo kaming dalawa tungkol kay tita Irene dahil pinagbabawalan niya akong makipagkita o kausapin si tita Irene. Hindi ko nga alam kung bakit ganun siya kagalit sa akin nang malaman niyang magkikita kami ngayon ni tita Irene. Dati naman okay sila pero ngayon hindi ko siya maintindihan. Ipinagtaka naman ni Annalyn ang sinabi ni Harry kaya sinabihan ni Annalyn si Harry na sandali lang at tatawagan ko si nanay at tatanungin natin kung nagpunta sa bahay nila si Ma'am Irene. At ikinatuwa naman ni Harry ang ginawa ni Annalyn. Samantala sa bahay ni Carlos at Lynette pagkatapos nilang magtalo at kumprontahin ni Lynette si Carlos tungkol sa nakita niyang pabango ni Irene, madaling napaniwala ni Carlos si Lynette sa mga drama niya. Lalo nang sabihin niya na ang pinaghihinalaan niyang nanloob sa bahay nila ay walang iba kundi si Irene. Hindi naman makakibo si Lynette. Sa isip niya na paniniwalaan ba niya ang sinasabi ni Carlos sa kanya? At habang magkausap ang dalawa, biglang nakatanggap ng tawag si Carlos sa East Ridge at kailangan niyang pumunta dahil nagkaroon ng emergency. Kaya nagmamadaling nagpaalam si Carlos kay Lynette na kailangan niyang umalis at pumunta ng East Ridge ngayon. Kaya sinamahan ni Lynette si Carlos sa labas para ihatid siya sa sasakyan niya. Pagkaalis ni Carlos, siya naman pagdating ng kaibigan na Irene na si Joyce para alamin kung nasaan si Irene dahil alam ni Joyce na pupuntahan ni Irene si Carlos sa bahay nila. Ipinag-aalala niya kung nasaan ang kaibigan niyang si Irene dahil base sa text nito sa kanya kagabi ay hindi siya naniniwala na babalik na si Irene ng USA. Kaya iba ang naging kutob ni Joyce na parang may mali. Dahil kilala niya si Irene, hindi ito gagawin na basta-basta na lang aalis. Ang hindi alam ni Joyce, si Carlos ang nag-text sa kanya. Kaya para makasigurado siya, pinuntahan niya ang bahay ni Carlos. At nang makarating siya sa lugar kung saan nakatira si Carlos, huminto siya sa harapan ng bahay. Saka ibinaba niya ang bintana niya ng sasakyan niya. Nakita niya si Lynette sa tapat ng bahay nila na nakatayo. Sa isip niya na yan ata yung asawa ni Doc Carlos na sinasabi ni Irene sa akin. Si Carlos sana ang gusto niyang makausap para tanungin kung natuloy si Irene na makipagkita sa kanya dahil yun ang sinabi sa kanya ni Irene. Ngunit hindi niya ito naabutan dahil kakaalis lang ni Carlos. Kaya naisipan lang ni Joyce na bumaba ng sasakyan at lumapit kay Lynette para tanungin tungkol kay Irene. Samantala habang nasa labas si Lynette at inaantay niya makaalis si Carlos, bigla naman tumunog ang telepono niya. Nakita niyang tumatawag si Annalyn sa kanya, kaya agad naman niya itong sinagot. Naitanong ni Annalyn kay Lynette niya kung nagpunta ba si Irene sa bahay nila. Nagtaka naman si Lynette kung bakit nagtatanong si Annalyn tungkol kay Irene. Kaya tinanong niya si Annalyn kung bakit niya hinahanap si Irene. Sabi ni Annalyn na pinapatanong kasi ni Harry
sa akin kung nagpunta ba daw dyan si Irene dahil hindi niya ito makontak sa telepono niya. May gagawin kasi silang photoshoot ngayon. Pero hanggang ngayon ay hindi niya alam kung nasaan ito. Biglang napaisip si Lynette na baka totoo ang hinala niya na nagpunta nga si Irene sa bahay nila dahil sa nakita niyang pabango nito. At siya ang nanloob sa bahay nila na sinasabi ni Carlos sa kanya. Kaya sinabi na lang kay Annalyn na hindi naman nagpunta dito sa Irene sa bahay nila kagabi at yun din ang sinabi ni Carlos. Kaya agad naman nagpaalam si Annalyn at binabana ang tawag. Sinabihan ni Annalyn si Harry na hindi naman daw nagpunta si Irene sa bahay ng daddy mo. At maya-maya ay nagpaalam na si Harry kay Annalyn. Samantala, pagkababa ng tawag ni Lynette, nakita niya si Joyce na nakatayo at pasilip-silip sa bahay nila. Biglang kinabahan si Lynette dahil hindi niya kilala kung sino ang babaeng yun. Kanina pa nakatingin sa bahay nila. Habang si Joyce naman ay nagpa siya ng lapitan si Lynette upang magtanong tungkol kay Irene. Nang makalapit na si Joyce kay Lynette, sinabihan niya na ito na sino ka? Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Siguro kasabwat ka nung magnanakaw dito kagabi no? Kaya nagmamanman ka ngayon. Bigla naman nagsabi si Joyce na, naku po, hindi po ako magnanakaw. Andito po ako para hanapin ko yung matalik kong kaibigan na si Irene. Nabigla naman si Lynette kaya tinanong niya ito na matalik mong kaibigan si Irene? Bakit mo naman dito hahanapin si Irene? May pag-aalala naman na sinabi ni Joyce kay Lynette na nawawala kasi siya. Kagabi ko pa siya kinokontak pero hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko sa kanya. Kaya nag-aalala na ako para sa kanya. Hindi naman kasi siya ganyan. Kilala ko si Irene. Nagsasabi yun sa akin kung saan siya pupunta. Katunayan kaya ako nagpunta dito para kausapin si Doc Carlos para tanungin siya kung nagkita sila ni Irene kahapon kasi yun ang sabi ni Irene na pupuntahan niya si Doc Carlos sa bahay nila. Ikinagulat naman ni Lynette ang sinabi ni Joyce at bigla niyang naisip si Carlos kung nagsasabi ba ito ng totoo sa kanya o tama ang hinala niya na nagpunta nga si Irene sa bahay nila. Maya-maya ipinakita ni Lynette kay Joyce ang pabango ni Irene at tinanong niya kung sa kanya ba ito. Walang duda na sinabi ni Joyce kay Irene na pabango nga at paborito ito gamitin ni Irene. Kaya agad nagpa siya si Lynette na puntahan nila si Carlos sa East Ridge para tanungin tungkol kay Irene. Samantala sa East Ridge Hospital nakarating na si Carlos at kausap niya si Dr. Enriquez. Habang nag-uusap ang dalawa biglang dumaan si Doc Javier na nagmamadali papuntang ER. Napansin siya ni Doc Enriquez kaya tinanong niya ito kung bakit siya nagmamadali at kung ano ang nangyayari. Sabi ni Doc Lindon na, Doc, meron po tayong pasyenteng dinala dito ng barangay. Natagpuan nila ang babae malapit sa creek at nasa ER siya ngayon dahil kailangan niya ng agarang medical attention. Ikinagulat naman ni Doc Enriquez ang nangyari kaya naitanong niya kay Doc Lindon kung ano ang lagay ng pasyente at kamusta na ito. Sabi ni Doc Lindon na buhay pa naman siya, Doc, kaya lang mahina na siya. Habang si Carlos tahimik lang na nakikinig at bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil alam niya sa sarili niya na si Irene ang babaeng tinutukoy ni Doc Lindon na natagpuan dahil alam niya kung saan niya ito itinapon. Hindi malaman ni Carlos ang gagawin niya dahil oras na mabuhay si Irene, tuluyan nang masisira ang buong pagkatao niya kapag nalaman nila ang buong katotohanan sa totoong nangyari kay Irene at kung sino ang gumawa nito sa kanya. Ano ang mangyayari kay Carlos kapag nabuhay si Irene? Masabi kaya ni Irene na si Carlos ang nagtangkang pumatay sa kanya? Si Irene kaya ang sisira sa buhay ni Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.